Ma'am Apple. Tatanong ka, Ma'am Apple? Hello, bro. Oh. May ano lang din, pinadaan lang sa akin. Pinadaan, okay. May sinend akong picture, yung parang policy yata to na logo. Yung may dalawang susi na gold and silver. Wala. Kasi sabi niya, ang tanong niya is, about po sa Matthew 16 verse 18 to 19, ilan po ba ang susi? Bakit po sa logo natin dalawa nakalagay? Ayan po, narinig po ninyo ang tanong po ni Ma'am Apple, bakit daw yung ating logo sa ating katuruan kasi tumanggap ng susi si Apostol Pedro sa Matthew 16:18. Ngayon, bakit daw yung logo daw natin may dalawang susi? Dalawang susi sa logo natin, ano? Yan, maganda tanong yan. Bakit daw dalawa ang susi? So, yan po ang sasagutin po ngayong oras na ito ni Brother Junle. So, sa gustong matuto, take note nyo po ito, ano? Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Na-curious po ako. Sabi niya. Bakit sa ating logo dalawa nakalagay? Dalawa. Oo, bro. Isang gold tsaka isang silver. Tapos, sa Matthew 16:19, 18 to 19, isa lang binigyan ng susi. Okay, yun. So, tanungin natin si Brother Junre, baka may alam siya sa bagay na yan. Brother Junre, bakit ba daw dalawa ang susi? Duplicating. Baka mawala kasi. By the way, may nakalimutan ko lang yung explanation. Meron yan, nabasa ko yung explanation yan, nakalimutan ko lang. Pero, yung sa Mateo muna kasi sa church kasi yung sa makikita mong logo, dalawa na nakaganon. Nakalimutan. May specific siya na explanation, nakalimutan ko lang. Nandito sa cellphone ko kasi hindi ko na mabuksan eh. Sa paliwanag about sa Catholic apologetics about dyan. Pero yung sa kasi sa Matthew 16:18 about authority man yon, yung susi na yon na ang kahulugan nun. So hindi siya dalawa, isa lang talaga kasi si Pedro lang ang binigyan ng gayong uri ng authority na makapagbukas at makapagsara sa lahat ng uri ng doktrina na kanyang ipapahayag dito sa lupa, na siyang ipapahayag doon sa langit. Siya lang yun. Pero yung sa logo, yung sa logo natin, teka lang kung mabuksan ko na ba yung... Tama yung sagot mo, Bro Junre. Natumbok mo. Etong sinasabi sa Google on issues ko ngayon. Sabi sa Google ganito, the crossed keys represent the keys that Jesus promised to Saint Peter, empowering him to take binding actions in leading the institution of the church. They're a symbol of the Pope's authority. So, ang meaning pala ng Ma'am Apple is yung kanyang authority na magbawal at magpahintulot. Yan man ang literal meaning yan. Ayun pala meaning. Mayroon akong nabasa dito kaso lang ayaw na mabuksan ito. Hindi ko na mayroon siyang dagdag na explanation dito na matagal ko na nabasa yun kaso lang nakalimutan ko na. Pero yung sa Matthew 16:18, it's all about authority, Sister Apple. Ano yung symbol ng dalawang susi? Ano yun? Ang meaning doon is authority to bind and to loose. Authority na magpahintulot at magbawal. Sabi sa Google, search ko sa Google ngayon, keys on Catholic logo and meaning. Ang lumabas na answer ay ganito. The crossed keys represent the keys that Jesus promised to Saint Peter, empowering him to take binding actions in leading the institution of the church. They are a symbol of the Pope's authority. So, ang meaning pala noon, yung binding actions, yung authority na binigay sa kanya ni Kristo, anumang ipahintulot mo sa lupa,
ipapahintulot sa langit. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. So yung dalawang susi na nakakross, ang meaning pala noon, authority na magbawal at magpahintulot. Yun pala. Okay, bro. Siguro nalito lang May kasi magandang na- explanation yan dito sa ano. Kaso lang hindi ko lang siya mabuksan. Kaya hanapin mo, Nabasa Brother ko John Ray. Hanapin mo. may nabasang explanation yan dito. Magandang explanation din. Kaso lang nasira na yung apps. Maganda, mahabang explanation, hindi ko na mamatandaan. Kaya hanggang dun lang muna ang isasagot ko, Bro Jando, about sa dalawa. Yung maganda yung sagot ni Bro Jando. Pero may explanation na wide talaga. Nasa apps yan. Nasa apps ko kasi ayaw na mabuksan. Nasira na siguro yung apps. Okay, Ma'am Apple, okay na ba yon? Okay na po. Salamat, bro. Salamat, Okay. bro Junri, bro Santo. Yes, bro. Okay, ngayon, ano ha? Doon sa mga Katoliko ha, na medyo nalilito na nang dahil sa pag-aatake sa amin ni Alvin Gitamundok, nalilito na sa kanyang pananampalataya, I strongly suggest to you na huwag nyo na siyang panuorin para hindi na kayo malito. Huwag nyo na siyang panuorin para hindi na kayo malito. Isa lang naman ang gusto niya mangyari, maging top 1 uli siya. Dahil na ano na siya, naapawan ng punto por punto, kaya trying hard, no? Trying hard. Para hindi na kayo malito, hindi na kayo parang nagdulot ng kalituhan sa inyo, huwag niyo na lang panoorin yung live niya. Di ba lang suportahan siya ng mga sulpot doon, huwag na lang kayo. Okay? Ayan po, so nasagot po ni Brother John Ray kung bakit po dalawa yung susi sa logo ng simbahang Katolika. Ngayon, lipat naman tayo sa ibang tanong naman. Ano daw ang kumbaga kailangan gawin sa mga badyaw na pumapasok sa loob ng simbahan at nanglilimos kahit sa kalagitnaan ng misa? Ating ipasagot yan sa ating mga kasamahan sa punto por punto. Doon naman tayo ngayon sa isang bagong pasok, si Slightly. Hello, Slightly. Hello po. Good evening po, bro. Hello, bro. Oh. Tanong ko lang, bro. Bakit, bro, dito sa amin, bro, sa simbahan, tama ba yung may naglilimo sa loob kahit may nagdadasal, humingi ng pera, yung mga Badyaw? pulube, pumapasok lang bigla. Mga badyaw? Bakit parang hinahayaan lang ng mga tao sa simbahan mo, mga ganon? Mga badyaw ba yan? Badyaw? Parang hindi, parang parang dyan lang sa labas galing, yung mga ganon. Ano, nangingikila? Mga standby, ganon? Oo, parang ganon. Pumapasok lang tapos na. Mag-request Bakit kayo ng parang- dyan. Bro, mag-request kayo ng gwardya dyan. Gwardya. Parang hinahayaan lang eh. Mag-request kayo ng gwardya o pulis kasi ang ba dyan, baka matatapang yan, mga standby sa lugar, matatapang yan. Request kayo ng pulis. Pa-request kayo ng pulis, sabihin nyo yung pare, pa-request kayo ng pulis para pagbawalan nyo ng nanlilimos sa loob. Halimbawa, ganito. Disturbo kasi eh. Disturbo. Yun na nga, nai-istorbo. So, police or gwardya. I think mas maganda gwardya. Pag lumaban sa gwardya, ibig sabihin matatapang yung mga hapog nila. Police po. Okay po. Yun na po eh. Okay na ba yon? Opo. Okay, yun na yun. So, yun po, kailangan po talaga na kung may ganyang pangyayari, tumawag po tayo ng pulis para sila palabasin. No, dahil hindi po maganda na sa kalagitnaan ng misa, hindi makapag-focus sa misa yung mga parokyano kasi naiistorbo nitong nanlilimos. At sana may programa ang ating gobyerno para itong mga badyaw na ito ibigyan ng trabaho. Para naman hindi limos ng limos. Ginagawang hanap buhay ang paglilimos hindi maganda yan. Sabi nga sa Biblia, huwag niyong pakainin ang mga ayaw magtrabaho. Ngayon, meron namang follow-up na tanong si Brother Niel. Pakinggan naman natin ang kanyang follow-up na tanong.
Okay, dito naman tayo ngayon sa next naman. Magtatanong naman si Bradniel. Bradniel! Hello, hello, hello. Yes, hello Bradniel. Good evening. Good evening po, Brand Jando. Una-una premise muna, no? Doon sa sinabi ni Bro Angel, na nagsabi siya na wala bang kabanalan sa dating daan? So, bilang dating daan dati, Ay, dati kami mo dating daan, bro? oo, Ba't hindi mo sinabi? Welcome pala. ako yun. Kaya nga, nasasabi ko talaga na wala talagang kabanalan talaga sa dating daan kasi una-una, nakatutok man sa TV at lahat ng pinapangaral ni Brother Eli, yun lang sinusunod nila. So, yung kabanalan talagang hindi natuturo talaga yan sa mga dating daan. Kaya nga, maobserbahan nyo dyan ng mga nagtatanong sila Talister, Michael Pabia, Tutoy Bibo, masasabi mo walang kabanalan talaga na tinuturo sa kanila. Ang tinuturo lang sa kanila, yung panggawa lang. Pero yung sincerity talaga na para maging banal ka ay hindi talaga natuturo dyan. Yun talaga. Kaya masasabi ko na kung kabanalan man ang pag-uusapan, dito na tayo sa Katoliko. Kaya bumalik ako talaga sa Katoliko kasi gusto ko ng kabanalan talaga. At nakikita ko talaga kung paano i-initiate ang kabanalan dito sa Katoliko based doon sa mga saint natin. Kung malalaman sana nila, actually sinasabi ko ito, hindi para sa mga dating kundi para sa mga Katoliko talaga na dito sa Katoliko talaga, dito ang totoong kabanalan. Kasi nakikita ko yung mga karanasan ng mga saint kung paano sila maging banal. Ayan po, isa pong dating membro ng MCGI, si Bradniel, ang nagpapatotoo na sa MCGI hindi tinuturo ang kabanalan. Dahil ang sa kanila doon is pang-aalipusta sa mga hindi kasama nila. Yun ang kanilang mga tinuturo doon. In which, hindi ko naman maitanggi kasi sa tagal ba naman panahon nanonood ako dating daan, yun talaga kanilang ginagawa. Yun talaga. Yung character assassination, yun ang kanilang ginagawa kapag kapag meron silang kapag merong hindi nagustuhan yung kanilang leader, no? So, yun po ang mga tampok sa ating punto por punto clips. Abangan po ninyo mamayang hapon. Meron naman po ulit. Nawa sana is tangkilikin po ninyo mamayang mga alas 5 ng hapon. Ito po si Jando Alabado na sasabi po sa inyo. Maraming salamat po at mamayang gabi kita-kits po tayo sa YouTube channel ko po, sa live ko sa Bro Jando Alabado TV for Doctrinal Talakayan. Maraming salamat po and bye-bye.